Hey guys! So ayun, naka-on ba? Wait lang. So, this is the first episode of my podcast and matagal ko na 'tong gustong gawin tapos kagabi parang hindi talaga ako makatulog. Sabi ko sa sarili ko, simulan na natin kasi hindi ko naman goal na may makinig sa akin or may manood sa akin. Ang goal ko lang naman is mailabas ko lahat ng mga naiisip ko. Kasi sobrang dami kong thoughts lately and gusto ko siyang mailabas. Alam mo yun yung parang gusto mo mag-delete ng maraming memories sa phone mo para makahinga siya. Ganun yung nararamdaman ko. And so, I realize, ano ba yung isang way na alam ko at medyo sanay ako para mailabas lahat ng thoughts unti-unti na meron ako sa utak ko. So sabi ko, matagal ko na itong gustong gawin at ayoko na ng maraming arte, maraming efforts pa. Basta gusto ko lang siyang simulan. And ito na yung first ever episode ng ating podcast. And wala pa ako naiisip na title. Pero naisip ko kanina, parang gusto ko napadpodcast or napad, napadpodcast. Medyo mahirap lang siyang banggitin pero gets niyo yung thought kasi gusto ko yung title ko. Kasi hindi ko alam kung mapapadpad lang ba kayo dito or kung saan kayo nanggaling, baka napadpad lang rin kayo. Kaya gusto ko yung napadpodcast. So, ayun. Yung title natin is Napadpodcast. Bukod sa gusto ko mailabas lahat ng thoughts na meron ako sa utak ko, sa isip ko, gusto ko rin siguro na merong or baka merong makarelate sa akin. Baka merong curious kung ano yung mga pag-uusapan nating topic here. And isa pa sa naisip ko kasi, since mag-isa lang ako dito, I mean, I'm living alone, solo living, minsan gusto kong may pinapakinggan. Tapos gusto ko na may nagpe-play na podcast minsan. Tapos habang may mga ginagawa ako, gusto ko may nagpe-play, gusto ko para ako nakikinig sa friend ko habang nagkukuwento siya. And isa yun sa mga gusto kong gawin. Kaya ako ginagawa rin yung podcast na 'to. Okay, so yung first topic natin sa podcast na 'to, yung Napad-podcast, hindi pa siya final, pero anong tingin niyo? Kasi siyempre all podcast needs to have a title and naisip ko, wala pa akong maisip ngayon so baka i-edit ko na lang siya kung anong maisip kong title. Pero for now, pag-usapan natin kung ano yung first topic natin. So ang first ever topic natin sa podcast na 'to is grief. Ayun. So again, lahat ng mga sasabihin ko dito guys, please respect at yun, disclaimer, walang technicalities dito. Gusto ko lang talagang mailabas lahat ng mga naiisip ko. And of course, it's based on my personal experience. Ayun. So, bakit ko naisip yung grief na title? It's very timely, very personal, and very fresh sa akin because my mom passed away nung March this year. So, nagbilang. 7 months. Mga 7 months na siya right now na wala siya sa piling namin. Hindi ko siya nakakausap na in person. Of course, wala na siya. Kaya ako naisip na ito yung first topic ko kasi although heavy siya na pag-usapan at syempre based on my personal experience, gusto ko siyang ilabas kasi baka makatulong siya sa akin at baka meron rin mga taong makarelate. Okay. So backstory, um, yung papa ko kasi namatay siya 2011. So 2011 ba? Basta 13 years na siya nitong October 18. So nag 13 years na siya tapos yung mama ko naman kakamatay niya lang nitong March this year. So gustong-gusto ko talaga 'tong ilabas lahat ng mga naiisip ko. Siguro hindi lahat, pero unti-unti.
Bakit ko gustong pag-usapan yung grief? Kasi right now, I'm still grieving. You know, I'm still on that process. Actually, na-realize ko nga parang hindi ko siya na-process ng maayos. Kasi yung nangyari sa akin, nung pagkamatay ni mama ng March 13, wala akong work nun. Okay, wala talaga akong work. And then, meron akong hinihintay na interview. So, final interview ko na lang. Tapos, sobrang timely niya before ilibing si mama, as in, the day before siyang ilibing, nagparamdam sa akin yung recruiter. Tapos, ang sabi niya sa akin, they're inviting me for the final interview. O, di ba? Eh, nasa Bataan ako nun. Nasa Bataan ako, nagluluksa ako, malungkot ako, sobrang down ko. And hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi I'm grieving. Pero at the same time, I also need that job. I also need a job. Kasi nga wala akong trabaho. And I have bills to pay. I have siblings to support. I have myself to support, di ba? And then na-realize ko, kailangan kong, I need to pull myself to, tama ba? Kailangan kong ko yung sarili ko, pull myself together. Nasa kailangan kong maging maayos para dun sa interview. Alam niyo yung pakiramdam na iniisip ko, hala, si mama ba to na sinabi niya kay Lord na bigay mo na sa anak ko to yung trabaho na yan. So, biglang nagparamdam. Kasi sobrang tagal ko siyang hinihintay eh. Tapos as in, ang tagal magparamdam. Nagpa-follow up ako na nag-follow up. Tapos, napapraning ka nakakahintay. Gets niyo yung ganun na. Tapos, wala ka namang ibang hinihintay na mga interviews. Yun lang talaga. So, parang nakakapit ka doon na pinapagdasal mo, Lord, bigay mo na sa akin to. Pero at that time, at that moment kasi, syempre nagluluksa ako. Ang sabi ko sa sarili ko, I mean, hindi ko siya naiisip. Wala talaga. Tapos biglang nagparamdam na lang. May message bigla na, we're inviting you for final interview. Nasa Bataan ako nito. Tapos, they're inviting me for a face-to-face final interview sa Makati. Meron akong apartment dito sa Pasig. Right now, nandito ako. So, ang unang naisip ko nun, masaya ako. Hindi ko lang, syempre, ma-express na masaya ako. Kasi nga, I've been waiting for that message na i-invite ako for interview or nakapasa na ako. Ganyan. So, final interview ko daw with the director. And, so mixed emotions, syempre, masaya ako. And isip ko, share ko na ba to sa partner ko or sa family ko na ini-invite ako for final interview or ano kayang gagawin ko, di ba? So, nag-isip muna ako. Pero, sinare ko sa kanila. Kasi nga, na-excite din ako na baka ito na yung hinihintay ko, ganyan. Tapos, after ilibing ni mama, yung nangyari is, of course, kailangan kong umuwi ka agad. So, kailangan ko umuwi ng Manila para umattend dun sa final interview na face-to-face. Imagine, siguro 3 days pa lang nakakalipas. Siyempre, pagkalibing, alam niyo yung pakiramdam na pag after ilibing after may mailibing, kung naranasan niyo na to yung silence after that, yung pagka-uwi niyo dun sa bahay niyo. So, pagka-uwi namin dun sa bahay, kasi dun sa bahay na tinitirhan namin, bahay na yun ni mama tsaka ng kapatid kong bunso. Kasi yung kuya ko tsaka yung isa kong kapatid, meron na silang kanya-kanyang bahay at buhay. So, yung bunso kong kapatid tsaka si mama ang magkasama, then I'm supporting them. Tapos, syempre pagka-uwi mo dun, alam mo yung ang tahimik. Ganun kasi yung naranasan namin nung nawala yung tatay ko. Parang ang empty ng bahay. Ganon. So, hindi ka makakatulog kaagad, ganyan. Kasi iniisip mo na totoo ba yun? Hindi mo na kasi talaga makikita di ba? And then, I had to pull myself together. I had to prepare kasi kailangan ko na ng trabaho. Hindi naman nagpo-pause or nagsa-stop yung mga bills.
So, sa utak ko, malungkot ako, masakit yung nangyari, pero kailangan kong umuwi ng Manila. Kailangan ko agad iwan yung kapatid ko para umattend dun sa final interview. And so, lumuwas ako, pumunta ako dun sa interview ng parang wala lang, na para bang hindi ka namatayan. Kasi kailangan mong umacting eh. Kailangan mong i-present yung sarili mo ng maayos. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na, pasensya na po, may pinagdadaanan ako ngayon, kakalibing lang ng nanay ko. Pasensya na po. Um, I'm having a hard time. I'm struggling right now. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ganun. So you have to act like everything's okay. Na sobrang professional mo. 'Di ba? So naka-quote ako, punta ako doon. Tapos, ayun, nakaharap ko na yung director, 'di ba? Tanong siya, sagot ako, tanong siya, sagot ako. Tapos, ito pa nga, ang hirap mag-park doon sa building na yon. First ever ko kasi na makapunta doon sa area na yun sa Makati. Tapos ang hirap ng parking. Buti lang kasama ko yung partner ko noon. Hinazard yung kotse, tapos umakyat na ako doon sa taas kasi malilate na ako eh. Kung hindi, talagang late ako, nakakaya. Anyway, so, alam ko sa sarili ko na hindi yun yung best ko. Kasi, sobrang gulo pa ng utak ko eh. Gets nyo yun? Alam nyo yung feeling ko nun. So, sobrang gulo ng utak ko. Pero sagot lang ako ng sagot. Ganyan. Ginagawa. Parang binibigay ko pa rin yung best ko. Pero alam ko talaga na at that moment, hindi mo mabibigay yung best mo. So, disappointed ako sa sarili ko na, shucks, hindi ko nagawa yung best ko. Hindi ko naibigay yung best ko. Kasi nga, syempre, alam ko may pinagdadaanan pa ako. Pero hindi naman yung pwedeng excuse. So, nakauwi ako and then naisip ko na baka hindi na para sa akin yung trabaho na yun. Or wala na, ligwak ka na, ganyan. Hindi ako matatanggap. And then, pagka-uwi ko, nag-email sa akin. So, gusto na akong kausapin ng manager. So, to cut the story short, I got the job. So, it's been 6 months, more than 6 months na ako dito sa company kung saan ako ngayon. So, yun lang, back story lang yun. Kaya ako naisip na until now, hindi ko napaprocess yung nangyari sa akin. Kaya marami akong thoughts sa utak ko na ang gulo, na hindi siya planchado. Kasi nung nabubuhay pa yung nanay ko, again, itong personal experience ko na to, iba-iba to, iba-iba tayo ng pwedeng pagdaanan. And sa akin, sa experience ko na to right now, nung buhay kasi yung nanay ko parang, alam mo yun, parang diretso yung path mo. Diretso yung gusto mong gawin, nakatutok ka doon. Alam mo na kaagad yung finish line mo. Ito yung magiging first step mo, ito yung gagawin mo, and then i-imagine ko na kaagad kung ano yung magiging final na output. Ganun ako eh, very visionary ako na iniisip ko, ini-imagine ko kaagad ito yung mangyayari. Pero alam nyo ngayon, ang gulo-gulo ng nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong gusto ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula, kung saan ako magsisimula, kung anong uunahin ko, kung anong first step ko. Ano ba talagang gusto ko? Nako-question ko na rin yung mga goals ko, yung mga dreams ko na dati malinaw sa akin. Ngayon, sa panahon na to, hindi ko alam kung ano ba talagang gusto ko. Saan ba ako pupunta? Saan ba ako mag-end up? Apakagulo, sobrang gulo. Kaya ako gustong gawin tong podcast na to kasi gusto ko mailabas lahat ng nasa isip ko. Tapos, mabalikan ko siya, mai-record ko siya, maibalikan ko siya. Para kapag lumipas na yung panahon at medyo okay na ako, gusto kong mabalikan yung sarili ko na, masabi ko sa sarili ko na i-process mo na siya. Kasi ngayon, dahil sa nangyari na yon, after mailibing ng nanay ko, nakuha ko sa trabaho,
hindi ko na-process yung nangyari sa akin, yung emotion ko ng maayos. Kasi kailangan ko magtrabaho eh. Kailangan ko mag-step up. Kasi, sino magsusupport sa bunso naming kapatid? 'Di ba? Kailangan namin magtulungan. And sino magbabayad ng bills ko? Sa dami ng binabayaran kong bills, kailangan ko talaga ng trabaho. Hindi ko afford yung, sige, 2 months or 1 month, di ka muna mag-work or ilang weeks, di ka mag-work. Hindi, kailangan ko talaga siyang gawin. And yun na-realize ko, no, sa grieving, right now, I'm still grieving. Minsan, busy ako, kasama ko yung mga kaibigan ko. Or pag kasama ko yung partner ko, busy ako. Hindi ko minsan naiisip na wala na pala si mama. Pero kapag mag-isa na lang ako, ayun na. Doon na papasok sa isip ko na, shucks, kunyari stress ako or meron akong gustong ikwento, meron akong naranasan, experience. Ang lagi ko agad naiisip kasi yung nanay ko, tatawagan ko lang yan. Tapos, sasagot niyang kaagad. Nasanay kasi rin ako na after pandemic, every lunchtime ko, as in, tinatawagan ko siya. Pag naka-work from home ako ha. So, nasanay na rin yung nanay ko. Kaya nung mga times na last year, medyo busy talaga ako dun sa naging business ko. Parang nakakulangan na rin ako sa oras sa kanya. Gusto ko lang rin talagang tanggapin sa sarili ko yun na medyo nagkulang ako ng oras sa kanya last year. Although yung years before that, before pandemic, hindi naman talaga ako yung super close sa mama ko eh. Hindi talaga masyado. Close kami, pero yung super close talaga, nangyari siya nung pandemic tsaka after pandemic na. And then, ngayon, hindi ko pa rin alam. Honestly, pakiramdam ko lahat ng pinagdadaanan ko ngayon at lahat ng anxiety ko, nanggagaling siya because I'm grieving. I mean, ayoko na ma-connect lahat doon. Pero malaki yung percentage niya na because I'm not okay yet. Kaya, ang gulo ng utak ko. So, for example, parang naiisip ko bigla, gusto kong gawin to, tapos biglang ayoko pala niyan. Or gusto kong simulan to ulit, pero ayoko na pala, mga ilang araw lang ayoko na. Or minsan, ang saya ko, tapos biglang ang lungkot ko ulit. Minsan naman, parang feeling ko ang fresh ko. Ano yun, ang fresh ko, feeling ko parang bumabalik na yung energy ko, tapos biglang after ilang days, sobrang down ko na naman. Sobrang nagpa-fluctuate talaga yung nangyayari sa akin. And sabi ko nga, yung grieving kasi iba-iba siya. Depende siya sa level ng relationship ninyo, kung gaano ka-deep. Kasi kung hindi mo naman nakasama yung parents mo ng matagal, syempre yung relationship nyo, iba siya. Kaya, pero don't invalidate kung ganun ka mag-process or kung ganun yung nararamdaman mo, it's okay. Kasi iba-iba naman tayo eh. And to me, right now, since sobrang close kami ng mama ko, na parang all my life after mawala ng papa namin, yung mama ko yung naging life ko. Na ever since nag-work ako sa Manila, wala na kasi yung tatay ko noon nung nag-start ako mag-work sa Manila. So talagang binuhos ko yung pagtatrabaho ko, yung sarili ko, kumbaga yung buhay ko. Binuhos ko siya para masuportahan yung sarili ko at yung mama ko, kumbaga yung family namin. So, nung nawala siya, parang yung purpose mo nawala. Para kang tinanggalan ng memory. Tapos, empty ka. Ganon. Empty card ka. Or empty phone ka na. Na kailangan mo ulit masalpa ka ng memory. Tapos, unti-unti yun malagyan. Ganon. Ganon yung pakiramdam ko na ang empty ko pala.
Ngayon ko lang na-realize yun. Para ako nagsisimula ulit talaga. And minsan, gusto kong labanan, syempre. Ayoko namang ma-stuck sa ganun, di ba? Ayaw mo rin naman ng ganun na parang ikaw yung malungkot, ikaw lang yung down, ganyan. Katulad nung nangyari sa akin nung nakaraan na parang yung partner ko, gusto ko munang mapag-isa kasi. Kasi gusto ko munang maayos yung sarili ko. Alam mo yun, yung ayaw mo kasi na huminto yung life nila, yung buhay nila, dahil malungkot ka. So gusto mo, magpatuloy pa rin sila. Kaya ang gusto mo, iwan muna sila. Mapag-isa ka lang muna kasi pakiramdam mo, nagiging pabigat ka, naapektuhan na yung relationship nyo, naapektuhan na sila. Kasi malungkot kayo, may pinagdadaanan kayo. I'm just thankful na may mga taong hindi ako iniwan. Yung partner ko, yung family ko, yung mga kaibigan ko. Hindi nila ako iniwan at hanggang ngayon hindi nila ako iniiwan. Minsan pa nga yung mga kaibigan ko tinatawagan nila ako kasi alam nila, 'di ba? Nasanay ako na tinatawagan ako ng mama ko or tinatawagan ko yung mama ko kapag lunchtime. So minsan nakausap ko yung mga friends ko. Hindi nila ako iniwan hanggang matapos akong kumain kasi sobra kong na-appreciate yung mga ganon. Mga ganong tao na nagbibigay ng oras sa'yo, nagbibigay ng effort sa'yo. Because friendship is also a relationship that you have to maintain. And sa age natin, no, I realize you have to be intentional about everything. Sa relationship, sa trabaho, sa oras mo, sa energy mo. So, ngayon na nagsisimula akong mag-podcast, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung pinagdadaanan ko as I'm still grieving. Inaamin ko yun. Hindi ako okay. Hindi pa ako okay. But I'm also giving myself a timeline na alam ko walang timeline dito na you will just sabi nga nila 'di ba na hindi you will never heal. You will just learn how to live with it. So alam ko 'yun, pero binibigyan ko yung sarili ko ng timeline na unti-unti kailangan ko siyang tanggapin kahit mahirap. Kasi binigyan pa ako ni Lord ng chance para mabuhay, para ipagpatuloy yung life na meron ako. Baka mayroon pa akong purpose. Kaya sabi ko, siguro until end of this year, ang pinaka-goal ko lang this year ay mag-survive. Yung ayoko munang mag-move ng malaki. Ayoko munang mag-desisyon ng malaki na bagay. Kasi gusto ko lang this year, i-survive yung taon na to. Kasi mula last year, ang dami kong pinagdaanan. Nawalan ako ng work, yung una kong work. Tapos, nagsarado yung negosyo ko. And then, nawala yung mama ko. Parang tatlong malalaking dagok yung dumating sa akin na hindi ko alam kung paano nga ako nakasurvive eh. Siyempre si Lord yun. Pero minsan pag binalikan mo, like, na lumilipas din naman. Alam mo yun, kagaya nung pinaka-favorite kong quote na all waves eventually pass, will eventually pass. All waves will eventually pass. 'Di ba yung sa alon, sa dagat, nagpa-pass lang siya. So, yung mga pinagdadaanan natin, pinagdadaanan ko, alam ko lilipas din naman siya. Kagaya nung nangyari kay Papa, lumipas din siya ilang panahon. So ngayon, yun yung kinakatakot ko naman sa mama ko na ayokong dumaan yung araw na hindi ko siya naalala or hindi ko siya naiisip. Kaya every night before ako humiga, tinitingnan ko yung picture nila, nag-hi ako sa kanila ni Papa. Na sinasabi ko minsan, Pa, Ma, okay lang ako. Huwag niyo ako intindihin, kaya ko to. 'Di ba? Tapos biglang iiyak. Ah! May mga times pa rin talaga na hahagulgol ka. Iiyak ka. Noong nakaraan nga, ano ba yun? Nagulat naman ako. May fireworks ba? Noong nakaraan na sa restaurant ako,
Yun yung araw ng kamatayan ni papa. So, October 18, nasa restaurant ako. And ilang years naman ang lumipas, tapos hindi naman na gano'n ka-heavy yung feelings ko at emotions ko kapag that anniversary ni papa. Pero that time, bakit parang sobrang bigat? Then na-realize ko, nag-chat ako sa kuya ko. Gano'n rin pala nararamdaman niya. Sabi ko, parang mas mabigat ngayon dahil siguro nga wala na rin si mama. Dalawa na silang wala. Honestly, minsan di ko pa rin alam, di ko pa rin mag-grasp kung paano ko sisimulan yung buhay nang wala na talaga akong parents. Na matawag yung sarili ko na ulila, ganun. Pero thankful pa rin ako na nawala sila nang okay-okay naman na kami. Kaya na namin mabuhay ng sarili namin, kumbaga. Ang iniisip ko na lang palagi yung bunso namin kasi siyempre parang siya yung pinakakonti yung oras na nakasama yung parents namin. And right now, since kailangan ko magtrabaho, magkahiwalay din kami. Mas gusto niya daw dun sa Bataan. Nire-respect ko naman yon. So, gusto niya dun mag-college. So, I'm supporting him. Pero minsan ang lungkot. So, I'm watching him sa CCTV na mag-isa, ganyan. Nalulungkot ako pero alam ko binigay rin sa kanya ni Lord to para maging challenge sa kanya. At ayoko siyang sinasabi ko sa kanya nandito ako palagi. Pero ayokong i-baby yung pinagdadaanan niya kasi baka mas mahirapan siyang mag-move forward. So gusto ko rin ibigay yung trust sa kanya na alam ko kaya mo yan, pero kapag hindi mo na kaya, nandito ako. Nandito lang ako. Kami ng mga kapatid mo, kami ng mga kuya mo. And yun lang yung pinapaalala sa kanya na hindi ka mag-isa. So, bago pa ako umayak dito, gusto kong tapusin yung podcast na to sa yung topic natin na grieving or grief. Gusto ko siyang i-end sa prayer na, Lord, give me strength to survive this year, to surpass this year. Because I can't do this alone. Yun siguro. Amen. In Jesus' name, amen. So, if you're watching this and if you've watched this until the end of this video, I hope meron kang napulot or baka pinakinggan mo lang siya dahil wala kang magawa, napadpad ka lang dito sa Napad Podcast na to. Whatever your reason is kung bakit mo napakinggan or napanood yung video or yung podcast na to, napakinggan mo siya. I hope na kung meron ka pinagdadaanan katulad ko, if you're in the same situation, just always remember that all waves will eventually pass. And yung life natin is just like that. So just appreciate the little things na meron ka and be ready sa mga pagdadaanan mo pa. Kasi while you are given a chance na mabuhay, you just have to live. You just have to live. So, kaya natin to. Kayanin mo din kasi kakayanin ko. And malay mo, panoorin mo ulit tong podcast na to. Baka panoorin ko ulit yung podcast na to na okay na pala. Na thank you sa life ng parents ko. And thank you, Lord, kasi binibigyan mo pa rin ako ng chance. And if dumating na yung time ko, I'll be happy. I'll be grateful na binigyan niya sa akin yung ilang taon para maranasan ko tong buhay na to. And pipikit ako ng masaya at nagpapasalamat kasi doon naman tayo lahat pupunta.
Yun lang guys. See you on my next podcast. Napad podcast. Bye!